Mga kapatid, ngayong araw ipinagdiriwang ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa kabila ng hindi pagdeklara nito bilang non-working holiday sa bansa. Bagamat may mga pasok sa eskwelahan at opisina, may mga estudyante pa rin nakiisa sa pag-alala nito. Suspend ba ngayon yung pasok nyo ngayon sa university nyo? Actually, wala pong nangyaring suspension ngayon. So, galing pa ako ng exams kanina, pumunta pa ako dito para lang makadalo sa EDSA ngayon. Anong say mo doon sa hindi pagdeklara ng EDSA commemoration bilang regular holiday sa bansa? Simple lang po, binubura nila yung mga pinaglaban ng mga Pilipino noong nakaraang martial law. Very alarming po and very disrespectful po sa kasaysayan natin, especially syempre isa pang Marcos administration, tapos very deliberate na ini-erase talaga yung history natin. Yung desisyon po kasi ng Malacanang ay nakaka-apekto po sa sistema at iba't ibang sektor ng bayan natin. Kaya doon po makikita ano po ba yung binibigyan nating kahalagahan. Itong hindi pagdeklara ng holiday para sa commemoration ng People Power ay isang manifestasyon ng pagpapabura ng history ng People Power, yung pagtanggal ng pagsasadiwa ng People Power, lalo na't ngayon na mahalaga yung papel ng kabataan para sa pagsulong ng good governance na hinihingi natin. Ayon sa ilang eksperto, ang pagiging working holiday ng EDSA anniversary ay maaaring makaapekto sa pag-alala sa kasaysayan ng bansa, lalo na sa mga kabataan na hindi ito naranasan. Pero paano nga ba ito inaalala ng mga kabataan ngayon ganoong hindi pa sila buhay ng mga panahong ito? Sumasali po kami sa mga ganun, for example po Unity Walk, mga yellow ribbon tying, vigil, prayer vigil, ganun. Yun po yung mga ginagawa po namin bilang estudyante para alalahanin po yung EDSA. Actually, hindi pa ako buhay, pero hindi naman ibig sabihin nun na sa lineage ng pamilya namin or sa bloodline namin, hindi nila naranasan ito. Actually, yung lolo ko, isa siya sa mga lumaban noong martial law. Sa pakikiisa ko dito, nako-commemorate ko, inaalala ko kung ano ba talaga yung pinaglaban ng lolo ko. Basically, pag-aaral at pagsasapraktika nito, no? Kasi hindi lang naman sa apat na sulok ng pamantasan natin natututunan ng mga bagay na to, pero yung paglabas natin dito sa lansangan, yung pagsuporta ng akadim, ng mga profesor, ng kapwa estudyante sa isa't isa na totoo ang nangyari sa EDSA at isa-praktika natin yung natututunan natin mula noon hanggang ngayon. Sa huli, holiday man o hindi, ang EDSA ay hindi lamang isang pahina sa libro. Ito'y isang simbolo ng dalisay na pagkakaisa na nananatiling buhay sa puso ng maraming Pilipino. Para sa iba pang content tulad nito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Shotico, News 5 Digital.